Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Seguridad sa mga publiko o pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Pahugtan human sa netabong pagpapusil sa tunghaan sa Tacloban. Samtang gidaghanon sa mga estudyante sa syudad sa Mandaue ni Kunhon. Mga lokal na opisyal sa Minglanilla ug Bourbon nag-atubang og kasong Grab. Pampot na tikyaob sa Olango Island. Siyam ka mga pasahero ug kapitan naluwas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa syudad sa Sugbo mopalambo pa sa ilang paghatag sa seguridad sa mga pampubliko o pribado nga mga tunghaan. Kini aron malikayan ang subling pagpamusil sud sa usa ka eskwelahan sa dakbayan sa Tacloban nga mikalas og tulo ka mga kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ato pa to sa kapurtahan! Human sa nitong dugoon nga mass shooting incident sa usa ka tunghaan sa dakbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi, ang kapulisan sa syudad sa Sugbo mopalambo pa karon sila kapaghatag sa hugot nga seguridad sa mga eskwelahan sa dakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo na sila og school security hardening measures pinagi sa pagdugang sa deployment sa mga personnel sa mga eskwelahan. May pasabot si Oriol nga sukad pagsugod sa klase wala pa rin lawag tanga ang mga pulis nga gidestino sa mga Police Assistance Desk o ang ilang himuon na lang mo ang pagpalambo sa ilang deployment sama sa paglambigit sa mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Tactical Motorcycle Riding Unit, lakip na nini ang mga barangay tanod ug ang Cebu City Transportation Office. Pero sa pagkaroon, tungkol sa panghitabo, mas ato pang gi-intensify karon ang ato ang deployment. Aside from the pads sa ato ang mga security personnel, atong gidungagan karon sa ato ang mga mobile patrol, sa motorcycle patrol na to o ginabagan po sa to mga kaubanan sa barangay o sa CTT Automaris di traffic. Lakip sa gihimo sa pagkakaroon mo ang pag-review sa kahuyangon sa seguridad ug ang kontrol sa pagsulod sa mga tinun-an din ang gitahasan nila nga mohimo sa assessment mo ang intelligence unit sa CCPO. Tigmuhan nila nga mapugnan ang pagsulod sa mga hinagiban sama sa kutsilyo ug nagkadiyang matang sa armas nga magamit sa usa ka krimen sama sa netubos sa Tacloban. Tighten na to ang access sa mga kabataan o ang outsiders, labi na ka ng pagdala og mga bladed weapons, no? Apil po na ang kanang mga glass bottles sa mga schools, which is amo po nang hisgutan na sa ato mga meetings with the parents and school authorities, bladed weapons, labi na ka ng mga firearms na dili gyud makasulod sa eskwelahan. Dugang ni Oriol nga giapil na nila silang programa sa Oplan Pakigsandurot, ang mga eskwelahan din ang mga station commanders gimanduan nga mohimog dialogue o seminars sa mga tinun-an, magtutudlo gidikanan kadagkuan sa eskwelahan, barangay ug ang kapulisan. Tumong niini aron maedukar ang tanan dili lang ang mga estudyante nga malikayan ang susamang hitabo dito sa Tacloban, di daghang kinabuhi ang nakalas tungod sa nitubong mass shooting. Ang Pakigsandurot na to gipahimtang na to sa Cebu City, dili lang ato sa barangay kundi apil na karon sa ato mga schools wherein ang ato mga station commanders uban sa ilang mga police community relation magpahigayon og mga dialogue, seminars, discussions. Apil na ang estudyante, involved ang estudyante, ang mga ginikanan, school authorities o gang
kapulisan ug ang barangay. Nahibawan hinon sa CCPO nga kasagaran sa mga publikong tunghaan sa dakpay sa Sugbo, doon na mga gwardya apan kinahanglan pa kini nga ipaubos sa security assessment kunon sa sila kaluwas. Arnold Bustamante, CCTV News. Department of Education, Mandawi City Division, mipahugot sa seguridad sa mga tunghaan diha sa ilang syudad. Mga prinsipal ug mga magtutudlo gikatakda usab nga ipailam sa refresher training sa pagdumala og kaso sa bullying. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Si Marie Cris Cabido sa Barangay Cambaro, adunay anak nga nagtungha sa kindergarten o grade 7, ni padayag sa iyang kakuyaw ug kabalaka sa kaluwasan sa iyang mga bata. Kinisubay na sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, din pipila ka estudyante ang natalang patay. Sa kuyaw na ba? Dili na mamayor ako ng panahon. Delikado na karon kay nga lang may mupalit lag sud. Dili ba nato may bawaan ng sud ang mga sa kinsa lang anak. Nang hinaot siya nga mas pahugtan pa ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad. Sa bahin sa DepEd Mandawi Division, mato ni Attorney Marinel Oro ang legal officer, nga gipaligo nila ang seguridad o gipahinumduman ang mga principal sa striktong pagpatuman sa DepEd order nga naglatid sa mga giya aron masiguro ang luwas ug maayong palibot sa pagkat-on sa mga estudyante. Lakip sa mga laka nga gipatuman ang inspeksyon sa mga musud sa eskwelahan, apil ang mga bisita, personnel ug mga estudyante. Ang matagtunghaan, adunay kaugalingong security guard nga mao'y nagbantay sa mga entrada ug pagawas sa campus. But the bag inspection is kanang kuan lang gyud siya kanang non-contact. So magamit ta sa ato ang mga unsay tawag ani kanang metal detecting kanang devices to determine if naay mga prohibited items sulod sa bag. So kana ato ang gi-remind lang balik sa atong mga school principal. Dugang pa niya nga adunay mga personnel ang Mandawi City Police Office nga gipakatap sa nagkadayang mga tunghaan sukad pa sa pagsugod sa klase aron motabang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay. Matod ni Oro nga walay natalang violenteng kaso sud sa eskwelahan sa Mandawi, apan adunay natala nga kagubot naglambigit sa mga tinun-an gawas sa campus. Outside of the vicinity, but because ang involved nato is mga learners nato, so we still get to take part on ensuring na ato ang mahatagan o appropriate nga interventions ang mga bata. Like counseling, ensuring makapadayon hapon sila o pag-eskwela, even if naa sila kanang mga go through siguro nga mga penalties under the ordinances nga gisat sa atong barangay or sa ato ang city. Samtang gikatakda usab nga ipaubos sa refresher training ang mga principal ug magtutudlo sa pagmonitor ug pagdumala sa kaso sa bullying. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Pagpalig-on pa sa kaluwasan sa tanan nga mga tinun-an gipanawagan karon sa Council for the Welfare of the Children. Subay kini sa subsub nga investigasyon sa nitabog pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hugtanong nanawagan ang Council for the Welfare of Children ngadto sa mga eskwelahan nga mas palig-unon ang kaluwasan sa matag tungaan. Subay kini sa serye sa mga kagubot nga naitabo sud sa eskwelahan. Apil ang naitabong pagpamusil niadtong Lunes sa buntag sa Tacloban City. Matud sa giluwatang statement, gikasubo sa CWC nga daghang mga batan-on ang nakaangkon og gilabihang trauma dungan sa kabalaka ang naangkon sa mga kinabuhing nakalas na ng panahona. Hinungdan nga maapektuhan kadugayan ang panghuna-huna nila ingon man sa mga magtutudlo human sa maong makakuyaw nga panghitabo. Ang maong insidente sulod sa eskwelahan mo'y sa kaseryosong pahinumdom nga kung mahimo abagan sa gobyerno og sa tanang katawhan ang pagpanalipod ngadto sa mga bata batok sa bisan unsang kadaot. Nagigalayo na ang Department of Justice sa Office of the Regional Prosecutor sa Eastern Visayas alang sa nagpadayong investigasyon sa maong pagpamusil. May numdumang tulo ang patay samtang nagpaalim sa tambalanan ang di mumenos sa 7 ka mga estudyante human giigo sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School. Padayon ang investigasyon sa gingong kalambigitan sa mga menor de edad diin, duha kanila ang gikustodiya na. Gipaubos na usab sa subsub nga stress debriefing ang mga apektadong estudyante human nakasaksi og niresulta sa grabing trauma. Gian Navarro, CCTV News.
Discernment sa mga batanong nalambigit sa mga paglapas sa balaod, subsob nga gisusi sa mga social workers. Kini ang nahimong pagtataw sa kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa Region 7. Subay na sa natabong pagpamusil usab dito sa Tacloban City. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitataw sa kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development 7 nga gisubay sa ilang mga social workers kung aduna bay discernment o kaalam ang batanong nalambigit sa mga kalapasan sa balaod. Subay kini sa kalibog nga naangkon sa publiko bahin sa Juvenile Justice Law human sa nahitabong pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City diin duha ka mga menor de edad ang nalambigit niini. Ubos sa Juvenile Justice Law con Republic Act 9344, exempted sa criminal liability ang 15 anyos paubos nga pangidaron. Gipasabot ni DSWD 7 Director Shalene Marie Lucero nga kinahanglang ipaubos sa rehabilitasyon ang maong mga batanon sulod sa mga pasilidad inay nga prisohon. Mismong ang mga social workers mo'y mangunay sa pagsubay sa kahimtang sa matag Children in Conflict with the Law kon CICL dungan sa pag-assess sa kaso uban ang kapulisan. Base sa feedback sa Philippine National Police during our consultation dialogue together with Commission on Human Rights last week, most of the, in fact 100% of the report that they have received, that ang mga bata nga nag-CICL are actually acted with discernment. Mupaingon usab ang matag CICL sa pasilidad gikan sa DSWD-7 sa manalang sa Bahay Pag-asa o di baka sa Operation Second Chance dinhi sa Sugbo. Tutukan mismo sa mga social workers ang mamahimong kalambuan sa matag CICL hangtod nga siya magbag-o na. Apan mipaymang nuusab ang ahensya nga adunay tulubagon sa balaod ang ginikanan kung ugaling magpasagad man ang batanon sa paghimo og mga illegal nga binuhatan. Ang pwede ra yun nato mapadala sa prisuhan kung naprisuhan because the court committed that to be put in jail. Pero tungod sa ilang pagka-minor de edad, kinahanglan dili siya sa prisuhan. Kay kung ang bata masulod sa prisuhan, the more siya ma-influence by the adult offenders, so therefore ma-form sa iyang hudahuna nga pwede di ay. Samtang gitataw sa author sa Juvenile Justice Law nga si Senador Francis Kiko Pangilinan nga kinahanglang manubag ang mga CICL ilabi na sa paghimo og heinous crimes. Suma pa sa iyang post nga mismong ang DSWD ug ubang ahensya ang nituman sa mga prosesong himuon ngadto sa matag CICL aron masiguro nga dili na kini mausab sa pagbuhat. Dugang pa nga illegal ang pagpagawas sa mga menor de edad nga nalambigit sa krimen. Kini ang nimong tubag sa senador human nanawagan ang kaubang si Senador Robin Padilla nga kung mahimo paubsan ang criminal liability age. Gian Navarro, CCTN News. Department of Education nagtinguha nga maamindahan ang kasabtangang lagda sa mga security protocols sud sa tunghaan. Subay kini sa padayon nilang investigasyon sa pagpamusil sa Tacloban City uban ang mga otoridad. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Naninguha ang Department of Education nga maamindahan ang kasamtangang lagda may labot sa security protocols sa mga tunghaan sa nasod. Subay kini sa padayon nilang investigasyon uban ang kapulisan sa nitabong pagpamusil sud sa San Jose National High School dito sa Dakbayan sa Tacloban. Atol sa pagduaw ni Secretary Sani Angara sa Tacloban City, gikabalak-an niyang posibleng mausban pa ang susabang kagubot sa ubang dapit. Ilabi na nga sagad mahitabo sama lang sa Amerika ang mga mass shooting incidents sud sa tunghaan. Sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta na dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, kumbaga may hindi regular yung bata. Tulo ang natalang patay samtang 20 ang samdan human sa maong pagpamusil sud sa classroom. Nakita sa Philippine National Police nga posibleng nakuha sa online gaming ang kinaiya sa duha ka mga minor de edad nga nalambigit sa insidente. Batod sa Police Regional Office Eastern Visayas nga gisubay nila ang tanang mga anggulo sa pagpamusil, apil na ang bullying nga nisangpot sa bayulinting kinaiya sa maong mga batanon. Randy Gurion, CCTN News.
Gidaghanon sa mga tinunan sa syudad sa Mandawi ni Kunhod. Hinoon ang Department of Education sa Mandawi nagpadayon pa sa pagdawat og mga late enrollees. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kapinduha ka semana human sa pagsugod sa klase, nagpadayon gihapon ang pagdawat og mga enrollees sa Department of Education Mandawi Division. Now, kay wala pa man, ang requirement lang is dili sila ma-absent for 10% for the whole year, for the whole school year. So, mudawat lang gyapon ta sa ato ang mga bata. Sa ilang datos, ana-ana sa dulan sa 62,000 ang kinatibukan nga enrollees sa pampublikong tunghaan sa syudad. Mas ubos kini og kapin 3,000 sa target enrollees. Sa elementarya, moabot sa 94% sa target, labing ni ubos ang kindergarten og kapin 1,000. Samtang sa high school, moabot na sa 98%. 65,000 ang target enrollees sa DepEd Mandawi nga mauusab ang gidaghanon sa tinunan sa miaging school year. And then, ang atong kung gi-compare nga data, kani is start lang ni siya sa school year versus sa katong 65 is the whole na to siya, end of school year na to nga data. So, posible ato ang mga uban bata ato ni sulod, middle of the school year, mga ana, or after na sa first month, na sila dito ng school na. So, makaibaw yun ta kung pariha ba or last year or dili, kana ng end of the school year this year. Matod ni Oro nga ang pag-ubos tungod sa minus nga gidaghanon sa kindergarten ug ang pipila ang ibalhin og tunghaan sa ubang syudad. Gawas sa padayong pagdawat og enrollee, aduna pa usab posibilidad nga adunay mga transfer sa Mandawi sud sa school year. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mga lokal nga opisyal sa Minglanilla ug Bourbon nag-atubang og kasong graft. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa atong mga balita, gikasuhan sa ombudsman si suspended Minglanilla Mayor Rajiv Enad ug mga sakop sa Sangguniang Bayan og kasong graft. May kalabutan kini sa giingong pakyas nga pag-issue permit sa mga business property sa Sitio Napo, Barangay Gindaruhan, lungsod sa Minglanilla. Gawas nilang Enad ug Vice Mayor Elanito Peña, laki posab sa mga gipangkasuhan ang Napo ka mga Sangguniang Bayan members. Human nakakita ang ombudsman og probable cause sa maong reklamo. Nasutaw sab sa ombudsman nga wala gisunod sa maong mga opisyal ang sugyot gikan sa Environmental Management Bureau ug Provincial Environment and Natural Resources Office ang maong luna. Midepensa ang suspendidong mayor nga si Enad nga limpyo ang konsensya ug igo lang silang nagpanalipod sa kalikupan. Nag-atubang si Enad og ubang mga opisyal og 1-year suspension subay sa nahimong mando gikan sa ombudsman ni adtong Pebrero. Samtang gikasuhan usab sa ombudsman si Bourbon Vice Mayor Noel Dotilios sa Regional Trial Court Bugo City og duha ka kasong graft. May kalabutan kini sa giingong dili otorisadong pagpagawas og anniversary bonus niadtong 2019 nga walay appropriation gikan sa Sangguniang Bayan. Gipasanginlan usab si Dotilios nga gikuha ang iyang asawa isip Municipal Health Officer niadtong 2024 sa diyang siya pa ang mayor sa una. Gibarugan sa ombudsman nga adunay probable cause ang pasangil nga giatubang ni Dotilios og Municipal Budget Officer nilang si Teresita Cabahog. Kini bisan pa man sa ilang pagdepensa sa mga opisyal, pinaagi sa gidusong motion for reconsideration. Cebu Archbishop Alberto Uy midasig sa publiko nga mosalmod sa White Ribbon March karong Domingo
Hunyo 28. Subay kini sa panawagan sa simbahang Katoliko nga sulbaron ng issue bahin sa hilabihang korupsyon sa gobyerno. Ang kasiren hatod ni Gian Navarro. Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang tanang mga Katoliko nga makigiusa sa White Ribbon March gigipangunayan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP. Kini aron ipadayon ang panawagan sa simbang Romano Katoliko nga ipatigbabaw ang kamatuoran, hustisya ug kaakuhan ngadto sa mga opisyal sa gobyerno. Unang mipadangat og pastoral message ang CBCP sa ubang mga parokya nga duyugan sila sa imong marcha protesta sa EDSA didto sa Kauluan karong Domingo, Hunyo 28. Gidasig sa kaobispuhan ang matag dioceses, archdioceses, ingon man ang mga parokya nga mohimo og susamang inisyatiba. Isip tubag, giawhag ni Uy ang tanan nga magsulob og puting sinina o di ba ka mo gamit og puti nga ribbon inig simba karong Domingo. Duga pang awhag sa mga parokya nga magbutang usab og white ribbon sa ilang palibot aron ipanawagan ang pagkalingkawa sa hilabihang pagpangurakot sa gobyerno. Sa kasamtangan, wala pa igiandam nga rally ang Archdiocese of Cebu kalabot sa himong marcha sa Kauluhan. Gipasabot Uy nga simbolo sa padayong pagpanghinlo gikan sa daotang sistema ang puti nga ribbon monghayan kining matagamtaman ngadto sa uban. Laing awhag di Uy nga kung mahimo padayon ng White Ribbon March iniguman sa Hunyo 28 aron magpadayon usab ang panawagan ngadto sa gobyerno og pagsulbad sa grabing korupsyon. Gituyo sa CBCP ang White Ribbon March taliwa sa kadagang mga panghitabo sa nasod, ilabi na sa pamulitika diin wala pa masulbad ang mga kaso, may labot ang hilabihang pagpangurakot sa gobyerno. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw sa developer sa Monterrazas de Cebu nga gituman nila ang tanang mga rekisitos bahin sa detention ponds aron kapanalipdan pa ang baha sa dakbayan sa Sugbo. Gidetalye sa Mont Property Group ang nahimong mga lakang pinaagi sa gipadalang suwat ngadto ka Vice Mayor Tomas Osmeña ni atong Hunyo 15. Matod sa kumpanya nga gihuman nila ang 24 ka mga detention ponds sulod sa 118 ka ektaryang luna isip pagsanong sa resolusyon gikan sa Cebu City Council. Dugang pa sa ilang suwat nga gipadako nila ang mga punduhanan aron kayang masudlan og hangtod 62,000 cubic meters nga tubig. Taliwa sa panawagan ni Osmeña nga ihunong ang katukuran, hugtanong gihimug-atan sa Mont Property ang pagtuman sa tanang drainage improvements. Samtang sa laing balita, subsob ang nahimong pagpanghatag og bag-ong plaka sa Land Transportation Office kon LTO7 ngadto sa uban nga mga sakyanan Lukop Rehiyon. Tungod kini sa gipatimang nga aggressive plate replacement campaign, din gideploy ang mga kauban aron pagtultol sa mga sakyanan nga ilisanan og plaka. Nakapahigayon ang LTO7 personnel sa pagpasabot ngadto sa mga naay karaang plaka nganong kinahanglan kining ilisan ug asa usab kini kuhaon. Matod ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan nga gituyo nila ang mas mapaduol og pagpailis og mga plaka sa sakyanan aron mas daghan ang mahatagan niini. Ubos sa maong nga kampanya gikinahanglang ilisan ang mga nigamit og mga green plate o black and white nga plaka diin hugtanon kining gipatuman pinasubay sa lagda sa ahinsya. Mosunod, pampot na tikyaom sa Olango Island. Siyam ka mga pasahero o kapitan naluwas. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma do. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases do? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Your song,
your music, Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I kiss you, love and lips so wide, the things that bothers me is different like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa tuuran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, na-rescue ang siyam ka mga pasahero ug ang kapitan sa pambot nga natikyaob kagahapon sa hapon atol sa duol sa Sulpa, sakop sa island sa Olango, siyudad sa Lapu-Lapu. Ang mga pasahero residente sa barangay Suba-Basbas, padong unta sa isla sa Panganan, aron motambong og kasal karong adlaw. Ang search and rescue team, Sinro Coastal Resource Management ug ang taga-dagat search and rescue ug sa tabang usab sa Lapu-Lapu City Police Office ang dali nga miluwas sa mga pasahero ug natikyaob nga pambot. Human nadawat ang report, gilayon usab nga misusi sa kahimtang sa mga pasahero sa Coast Guard Clearing Outpost sa Marigondon. Kauban ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ingon man sa Philippine Red Cross. Kapulisan sa syudad sa Sugbo nagbangutan sa kamatayon sa usa sa ilang mga personnel nga nakabsan sa kinabuhi human sa gihimong checkpoint. Base sa resulta sa medico legal officer sa kapulisan, nasuta nga giatake sa kasing-kasing ang maong pulis. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Nasubok karon ang kapulisan sa Dakbay sa Sugbo sa kalit nga pagtaliwan sa ilahang nga usa sa mga personel nga nag-checkpoint kagahapon sa kadlawon sa dalan MJ Cuenco, Barangay Tipadilla sa sudad sa Sugbo. Tungod ni nakahapmas karon ang bandila sa kampo sa Cebu City Police Office, timaan silang pagbangutan. Giila ang maoga pulis nga si Patrolman na Christian J. Palon, 28 anyos, sakop sa Parian Police Station 1 sa CCPO nga lumad nga taga Siaton, Negros Oriental. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nagpahigan ng motor stop ang mga personal sa Parian Police Station. Apan natol sa break, naglingkod si Palon sa bangko sa sulod sa police station o kalit ng kiningan ni reklamo sa pagpanakit siyang dughan. Naglisod sa ginhawa, kami hinungdan nga painom ng tubig, apan kalit ng kiningan na kuyapan o gidali pagtabang sa mga kauban ng pulis. Nakahukom sila nga dalhon kini sa Cebu City Medical Center, apan gideklara siya nga dead on arrival. Gituhoan nga giatake sa kasing-kasing amang pulis kabaw nakaingon sa iyang hinanali nga
kamatayon. Tulo ka adlaw ang nakalabay sigon ni Oriol nga nagmulo na sa sakit sa dughan si palon ug luya kini timailhan nga nag-cardiac arrest kini. Nagpahuway sila pag-abot nila sa istasyon, milingkod lang kining kalit ang atong pulis o dito ni collapse. Unya sa subay-subay na to karon pinaagi sa ato ang interview sa iyang amahan, nagtuo pod sila nga naguni gihambing sakit sa kasing-kasing. And in fact, mao po yung nakita sa medical legal na cardiac arrest ang namatyan sa maong pulis. Ang CCPO may pagawa silang pahasubo sa nagpangutan nga pamilya ni Palon. Ngayon ang gihulagway nga usa ka buutan nga police personnel og dedicated sa trabaho. Misaan ang CCPO nga moabag sa pamilya ilabi na sa pinansyal nga aspeto sa nahabilin ini nga pamilya. Nihatag na siyang pensyonang tabang ang kagamanan sa syudad sa Sugbo nga gidawat usab sa amahan na niini nga naa sa dakbayan aron mao imudala niini paingon sa lungsod sa Siaton. Kakaroon sir atong gibuhat ang tanan to assistance no na mga benefits from the PNP, from the NAPOLCOM siguro mga tabong, and in fact from the LGU no nagpaabot na po sa ilang unang na ang coordination karon sa police station commander o sa LGU kay na sila ipaabot na tanan tabang. Ipasabot ni Oriol nga ang CCPO wala magkuwang sa pagpahimangno sila nga mga personel nga magmatkon sa pagkaon o kinahanglan nga mag-exercise aron pabilin sila nga physically fit sa trabaho. Apan lahi ang sitwasyon ni Palon sanglit na ana sa history sa ilang pamilya nga dunay problema sa kasing-kasing nga maigitug-an sa amahan ni ini. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka!